Pero guys, working again in Australia. Konting story time lang. Siguro nakita niyo yung my day ko. Ay, my day ko post. Hindi ako makamahili sa Facebook ko. Yun na yun. So, kasi story time lang. Nakita niyo siguro yung pinost ko na sa Tobacco Station. Yes po, nawala yung phone ko kanina umaga. And saka ko siya na-realize na nawala. Nung on the way na kami sa Brisbane. Every Tuesday kasi yung class ko. So, nababiyahe kami from Toowoomba to Brisbane. 2 hours yun. Nasa mid na kami ng biyahe. Kailangan ko yung phone ko. Kasi kailangan ko ng code from Gmail. So, inalagin ko sana sa extra phone ko nang bigla na-realize ko na wala yung cellphone ko. Ng extra phone. Kasi yung main phone na gamit ko, itong Oppo ko, and then, yung isa dahil nga ito nagwa-vlog ako, itong iPhone na gamit ko ngayon. Yan yung nawawala, be. Tapos, so una ko agad tinanong yung pinsan ko kung naiwan ko ba sa sakyan niya. So, wala naman daw. And then, ang second na pinuntahan namin, pagdating namin sa bus station, pumunta kami sa Murray's office. Yung office ng bus station na pinupunta namin kasi nag-avail ako ng package na trip. So, kinol ko din sila. I mean, yun yung isa pa sa choices ko kung saan ko naiwan yung phone. And the last choice, pangatlo dun sa may waiting area. Which is feeling ko dun ko talaga iwan. Kasi nung nakarating na kami sa school, kinontak ko yung bus station, yung Mores. So, nag-call ako sa kanila if naiwan ko ba yung phone kaninang umaga nung pumunta ako dun. Sabi ko na ako yung nag-avail ng package ng ganun-ganon. Sinabi ko yung details. Pero wala daw. Pero meron daw Toowoomba Council na nakapulot ng phone na nagtatanong-tanong daw sa bus station kung kanino pero wala doon nag-claim. So, ngayon sinabi ko sa asawa ko na gano'n kay Kenneth na wala yung phone ko. So, yun ang ginawa niya. Dinetect niya yung phone ko. So, thanks God na-detect niya. Yun ang maganda sa iPhone. Mahahanap mo siya. Tapos yun, lumabas doon ay nasa Toowoomba Station yung phone. Toowoomba Police Station. So, yun, kinontak ko sila. Sinearch ko sa Google yung kanilang contact number and then thanks God nasagot naman. Nung unang call ko sa kanila, wala pa daw na surrender sa kanila na phone. Pero yung nade-detect dun sa find lost iPhone ba yun? I don't know. Nasa Toowoomba Station na siya. So, iniwan ko yung details ko, name, and then kung anong iPhone, anong model, tapos yung color. And then, yung dinascribe ko rin yung wallpaper since hindi ako nakapaglagay ng wallpaper. Yung colorful lang ba siya, yung default. And then, yung phone number ko. Tapos, after ng class namin, wala pa rin kumukontak sa akin. Sabi na tatawagan ako. Tapos, nung hapon na before kami umuwi from bus station, 5 p.m. biyahe. So, yung tinawagan ko na yung ulit yung sa Toowoomba station, police station, kasi pinadetect ko ulit sa asawa ko kung nasaan, andun talaga. So, yun, kinonfirm nila na andun na nga yung phone. And then, yung pagka-uwi namin, before, tinanong ko muna kung open pa sila ng past 7 kasi 2 hours ang biyahe. So, 5 mga past 7 na kami makakarating dito sa Toowoomba. And yun, sabi naman nila open sila. So, agad-agad kami from Toowoomba Station. Diretso na kami dun sa Toowoomba Police Station. Naglakad na lang kami. And thanks God, andun yung phone ko. And, di ba nakakabilib lang ang galing kasi. Dito, pag minahanap ka, pwede mong surrender sa lost and found. Ganun. Kasi hindi naman nila mapapakinabangan. So, depende na lang siguro. Tapos yung mga CCTV dun so, pwede mo siyang ipa-detect ganun. Kung sa atin dyan. Kung dyan sa Pinas yan, be. I doubt na ibabalik. Although, hindi ko man nila lahat, pero di ba, laki ng chance na hindi mo ibabalik. So, thank you na lang talaga sa nakahanap ng sino man. At next time talaga, extra careful na ako. Nakabagpak ako, tapos nagdala ko ng side bag ko para dun ko nga ilalagay yung mga phone and wallet na lang para madali ko siyang i-grab. Yun pala, iwan ko pa rin talaga. Siguro nailapag ko yun. Nung umupo kami, hindi ko napansin na iwan. Pero thanks God at naibalik siya at nahanap. So yun lang guys, share ko lang, bye.